ang makasaysayang tunggalian sa langit. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabi ito po ang huling bahagi na matuklasan natin ang buong pangyayari sa kaharian ng Diyos sa pagbagsak ni Lucifer at kung bakit siya naging Satanas. Samahan niyo po ako sa pag-aaral po doon. Ang aklat na ating gagamitin ngayon, ito po ay mababasa po natin sa aklat ng Story of Redemption sa mga pahina 17 hanggang 19. Ito ang pinakamataas na krimen ang maghimagsik laban sa pamahalaan ng Diyos. Parang nagkakagulo ang buong langit. Ang mga anghel ay pinangkat sa mga pangkat. Ibig sabihin mga kapatid, ay meron pong pangkat na nabubuo doon sa kaharian ng langit. Bawat division na may mas mataas na namumunong anghel sa ulo nito. Sino kaya ang mga namumuno nito? Si Satanas ay nakikipagdigma laban sa batas ng Diyos. Dahil ambisyoso na itaas ang sarili at ayaw magpasakop sa awtoridad ng anak ng Diyos. So ito po ang ating napag-aralan sa mga previous nga video natin na ayaw magpasakop ni Satanas sa nag-iisang anak ng Diyos noong ipinahayag ng Diyos kung ano ang tunay na katungkulan ng kanyang nag-iisang anak. Ang dakilang komandante ng langit, walang iba si Kristo. Ang lahat ng makalangit na hukbo ay tinawag na humarap sa Ama upang matukoy ang bawat kaso. Si Satanas ay walang kabuluhang ipinaalam ang kanyang kawalang kasiyahan na si Kristo ay dapat na unahin kaysa kanya. Siya ay bumangon ng may pagmamalaki at hinimok na dapat siyang maging kapantay ng Diyos. Talagang porsigido si Lucifer o si Satanas na maging kapantay ng kanyang manlalalang. At sabi dito, dapat siyang iharap sa komperensya kasama ang Ama at maunawaan ang kanyang mga layunin na talagang pinangarap niya na kung meron man na karapat-dapat na maging kasama ang Ama, siya mismo may karapatan na maging kapantay ng Diyos. Pero alam natin na siya ay nilalang lamang. Ipinaalam ng Diyos kay Satanas na sa kanyang anak lamang siya maghahayag ng kanyang mga lihim na layunin. At hinihiling niya sa lahat ng pamilya sa langit, maging si Satanas, na ibigay sa kanya ang tahasan. Walang pag-aalinlangan na pagsunod. Ngunit na siya, si Satanas, ay pinatunayan ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa isang lugar sa langit. Pagkatapos ay buong galak na itinuro ni Satanas ang kanyang mga nakikiramay na kinabibilangan ng halos kalahati ng lahat ng mga anghel. Ibig sabihin na talagang napakadami po ang tumanggap kang Lucifer. At bumulalas, ang mga ito ay kasama ko. Pagkatapos ay ipinahayag niya na handa siyang labanan ang awtoridad ni Kristo. Talagang desidido. Gustong makipaglaban si Satanas sa awtoridad ni Kristo na si Kristo ang gumawa sa kanya, naglikha sa kanya at ipagtanggol ang kanyang lugar sa langit sa pamamagitan ng lakas laban sa lakas. Ibig sabihin, itong isang tunggalian na nangyayari sa langit
merong nangyaring tunay na labanan. Pero ang Biblia, ang banal na kasulatan, ay tahimik dito kung anong klaseng labanan. Ang ating lang pong nabasa ngayon sa pamamagitan ng lakas ng lakas, lakas laban sa lakas. Wala tayong alam kung meron ba silang ginagamit ng mga sandata o anong klaseng labanan. Yan po ay walang nakakabatid. Patuloy po tayo. Ang mabubuting anghel ay umiyak nang marinig ang mga salita ni Satanas at ang kaniyang masayang pagmamalaki. Pinahayag ng Diyos na ang mga mapanghimagsik ay hindi na dapat manatili sa langit. So mismo ang Ama, mismo ang dakilang Diyos ang nagpahayag na kung ito ay magpapatuloy at ayaw na magpapakumbaba ni Satanas doon sa kaharian ng langit, ay kailangan na itong mga mapanghimagsik ay hindi na dapat sila manatili sa langit. Ang kanilang mataas at masayang kalagayan ay pinanghawakan sa kondisyon na pagsunod sa batas na ibinigay ng Diyos upang pamahalaan ang mataas na kaayusan ng mga katalinuhan. Ngunit walang ginawang probisyon upang iligtas ang mga dapat makipagsapalaran na labagin ang kanyang batas. Si Satanas ay naging matakang sa kanyang paghihimagsik at ipinahayag ang kanyang paghamak sa batas ng lumikha. Ang kaligayahan ng hukbo ng mga anghel ay binubuo ng kanilang perpektong pagsunod sa batas. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pantanging gawain na itinalaga sa kanya. At hanggang sa maghimagsik si Satanas, nagkaroon ng sakdal na kaayusan at magkakasuwato na pagkilos sa langit. Pagkatapos ay nagkaroon ng digmaan sa langit. Ang anak ng Diyos, ang prinsipe ng langit, at ang kanyang tapat na mga anghel ay nakipag-away sa arkang rebelde at sa mga nakipag-isa sa kanya. Ang anak ng Diyos at ang tunay tapat na mga anghel ay nanaig. Si Satanas at ang kanyang mga karamay ay pinalayas mula sa langit. So talaga pong, kung atin pong iisipin, mangyayari po ang matinding kalungkutan dahil sila ay magkakasama-sama noon na masaya. Kaya patuloy po natin basahin, ang lahat ng makalangit na hukbo ay kinilala at sumamba sa Diyos ng katarungan. Walang bahid ng paghimagsik ang naiwan sa langit. Naging mapayapa at maayos muli ang lahat tulad ng dati. Pero po, nagluksa ang mga anghel sa langit na sinapit ng mga naging kasama nila sa kaligayahan. At kaligayahan, ang kanilang pagkawala ay naramdaman sa langit. Na kahit po sila ay immortal, walang kamatayan, ay nakaramdam po sila matinding lungkot dahil po sa kanilang mga kasamahan. Kaya ang Ama ay sumangguni sa kanyang anak patungkol sa kaagad na pagsasakatuparan ng kanilang layunin na gawin ang tao upang manirahan sa lupa. Lalagay niya ang tao sa probasyon upang subukin ang kanyang katapatan bago siya tuluyang mapapanatag. Kung tiniis niya o si Adan ang pagsubok na nakita ng Diyos na nararapat, napatunayan siya sa kalaunan, ay dapat siyang maging kapantay ng mga anghel. Ibig sabihin, kung mga ang pagsubok na ibinigay ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng pagpipigil, siya ay magkakaroon ng pabor ng Diyos at siya ay dapat makipag-usap sa mga anghel at sila ay kasama niya. Hindi niya nakitang nararapat na ilagay sila
sa kabila ng kapangyarihan ng pagsuway. Ibig sabihin, napakaganda pala ang plano ng Diyos sa tao. Kung siya ay nakapanagumpay, ay napakaganda ang buhay ng tao. Sa gabing ito ay marami po tayong natuklasan na pag-aralan tungkol po sa kaharian ng Diyos pagbagsak ni Lucifer. Nawa ay meron po tayong natutunan at napupulot ng mga pag-aaral, lalong-lalo na sa paghihimagsik sa isang nilalang na siya din ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay merong matinding labanan nga hinaharap. Naway tulungan tayo ng Diyos ng labanan na ito. Lahat tayo ay isa sa makapanagumpay. Muli, isang magandang gabi po sa ating lahat.